Sinabi ni Apostol Pablo, ang Diyos ay ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan. Kung gayon, ano ang ginawa ni Apostol Pablo para sabihin, ako ay lingkod ng bagong tipan, lingkod ng Ebanghelyo? Buksan natin ang 1 Corinthians chapter 11 verse 23. Sa verse 23, nasusulat, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol, at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa, pagkatapos maghapunan, na sinasabi, ang kopang ito'y siyang, anong tipan, bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito, sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Sinabi ni Apostol Pablo, tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Tinutukoy ito rito bilang ang bagong tipan. Sa partikular, ang tagpong ito ay ang tagpo ng Paskwa. Ang Korinto ay hindi isang rehiyon ng Juda. Isa itong hentil na bansa. Kahit sa rehiyon ng mga hentil, ano ang ipinangaral niya? Ipinangaral niya ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Paskwa. Tingnan din natin ang 1 Corinthians chapter 5. Sa chapter 5 verse 7, nababasa, alisin ninyo ang lumang pampaalsa, upang kayo'y maging bagong masa, kung paanong kayo ngay walang pampaalsa. Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Hinalintulad ng Biblia ang sakripisyo ni Jesus sa krus, sa sakripisyo ng kordero ng Paskwa. Ano ang iniutos ng Diyos na gawin ng mga anghel na mangwawasak sa mga bahay lang, kung saan nabuhos ang dugo ng kordero ng Paskwa? Inutusan niya sila na gawing lumampas ang sakuna, sa mga bahay na iyon. Ipinapaliwanag ng tagpong ito ang kaugnayan sa pagitan ng Paskwa ng lumang tipan at ng Paskwa ng bagong tipan, sa pamamagitan ng anino at katotohanan nito. Sapagkat si Kristo, ang kordero ng ating Paskwa, ay naialay na. Kaya nga, ipagdiwang natin ang pista. Ano ang dapat nating ipagdiwang? Dito, ang pista ay maaaring maipahayag sa ibang termino bilang kapistahan. Aling kapistahan ito sa mga kapistahan? Ipagdiwang natin ang Paskwa. Hindi nang may lumang pampaalsa, o sa pampaalsa man ng masamang hangad at kasamaan, kundi sa tinapay na walang pampaalsa ng katapatan at katotohanan. Ang ibig sabihin ng ating gawin ito, ay ang pagdiriwang ng Paskwa. Pumunta pa si Apostol Pablo sa mga bansang hentil at nangaral sa mga hentil, sinasabing, dapat niyong ipagdiwang ang Paskwa. Itinuro din niya na ang mga gumagawa ng ganitong uri ng gawain, ay tinatawag na mga lingkod ng Ebanghelyo o lingkod ng bagong tipan. Patunayan natin ang tagpo na binanggit ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, sa pagtingin sa Luke chapter 22 verse 7. Sa Luke chapter 22 verse 7, nasusulat, dumating ang araw ng tinapay na walang pampaalsa, na noon ay kailangang ihandog ang kordero ng Paskwa. Sino ang isinugo ni Jesus? Tinuruan din ni Jesus sina Pedro at Juan ang tungkol sa Paskwa. Tingnan natin kung paano inanda ni Pedro at Juan ang Paskwa. Kaya't isinugo ni Jesus sina Pedro at Juan, na sinasabi, humayo kayo at ihanda ninyo ang Paskwa para sa atin, upang ating kainin ito. At kanilang sinabi sa kanya, saan mo gustong ihanda namin ito? At kanyang sinabi sa kanila, narito, pagpasok ninyo sa lungsod ay sasalubungin kayo ng isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya hanggang sa bahay na kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, sinasabi ng guro sa iyo, saan ang silid para sa panauhin na doon ay aking kakainin ng Paskwa na kasalo ng aking mga alagad. Ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may mga kagamitan. Doon kayo maghanda. At humayo sila, at natagpuan ito ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang Paskwa. Tingnan natin ang tagpo ng paghahanda at pagdiriwang ng Paskwa. Verse 19. At siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, na sinasabi, ito'y aking katawan na ibinibigay dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Gayon din naman ang kopa, pagkatapos ng hapunan, na sinasabi, ang kopang ito, hindi ba ito ang kopa ng alak ng Paskwa? Na nabubuhos ng dahil sa inyo ay ang bagong tipan sa. Ano ang sinabi niya? Aking dugo.
Kaya ang mga nangangaral ng bagong tipan ay nagiging mga manggagawa ng ebanghelyo. Gayunman, makatwiran ba na sabihing ipinapangaral nila ang ebanghelyo ngayon nang hindi ipinagdiriwang ang Paskwa? Minamarkahan ng tagpong ito ang sandali kung kailan ginawang ganap ni Jesus ang sistema ng lahat ng katotohanan ng bagong tipan, mula sa bautismo hanggang sa araw ng Sabath, noong Paskwa.